Hello guys! Welcome back to my channel. Okay, and awa po ng Diyos, meron na naman po tayong panibagong vlog. But before I start guys, please don't forget to hit the subscribe button kung hindi pa po kayo subscriber. And please click the notification bell para po updated kayo sa mga videos ko. Thanks in advance guys! At ayan na nga guys, no? Ginabi na naman tayo ng uwi. Kasi tumatayo tayong laborer ng ating manggagawa. So right now, this is the part 2 of our ayan guys, improvement, no? Na ginawa. So ayan, dalawa pa lang po ang ating ilaw right now. Ayun. Tsaka ito sa likod. Automatic light po yan. Nagbubukas po yan pagka gabi na at namamatay pagka may araw na. And ayan, nag-install na rin po ako ng camera right here para po ma-monitor ko itong mga nasa labas. So ayan. Medyo malabo po ang ating nakukuhang video, no? Pero right now, ayan. This is the 20th day, no, ng ating renovation. Talagang focus po kami ngayon sa ano pa lang, sa drywall at saka sa ceiling, no. Almost done na po, no. Nandito na po kami sa moment na i-skim coat na kami ng ating mga pinag-rivets, no. Ayan, no. Yan, again, yan po ang ating update, no? Medyo marumi, no? Yan. Okay. Mapapansin nyo guys, no? Gin-rinder po yan para po maging smooth yung surface natin, no? Yan. Tapos gasa tape na rin po. Sandali. Yan. Nakagasa tape na, no? Ito yung ano natin. Yan, no? Halos nakasara na talaga lahat, no? Baka nagtataka kayo bakit wala pa rin enclosed dito or nakasara dito. Kasi sinadya ko talaga siyang wala pang isasara dyan. Kasi I will make this a single room muna, and then this one, ito yung second room natin. Bro. Supposedly ito yung pinto ng talagang first room. Sarado dapat to from here to there. Kasi ito yung ano natin, no. Yan. So hindi ko muna pinasara, no. This is the door to the kitchen. Yeah. Kitchen, of course, then the bathroom, then ayun na yung paglabas doon sa likod. Yan. Ito na yung sa likod. Yan, o. Ito na rin natin nilagay ito. Switch ng mga ilaw sa labas. Ayan. So kung ito naman, tingnan ito. Kung napapansin nyo guys, ito sa mga nag-aano sa atin, ng mga nagsisiling. Yan guys, so share ko lang sa inyo, no? So kung kayo nagpapagawa din kayo ng ceiling ninyo, no? Ito konting ano lang, konting idea lang dahil napanood ko lang din ito sa online, no? Sa YouTube, sa lahat mga nagpapagawa sa ceiling, no? Ayan, kung mapapansin niyo guys, yan, malalapit yung pinag-rivets ng Hardiplex, no. Ang ano kasi niyan guys, ang spacing kasi niyan is 1 foot or 12 inches. Ang mga iba kasing nagsisiling guys, usually ginagawa lang nilang ganito. Yan, ganyan kalayo, 16 inches. 16, tignan yung difference. Ito malapit to, di ba? Ito 16. Kaya ako pina-16 ito tapos pinaliit ko na yun doon kasi magkakaroon ako ng small opening dito. Pero iba pa rin kasi talaga na pare-pares 12 inches or 1 foot 12 inches. Yan o. 12 inches yan. Yung difference niyan, puro 12 inches yan. Bakit ko sinasabing ganon? Kaya ako sinasabing ganon guys kasi mas matibay po ang ating ceiling kapag mas maliit ang gap
ang gap nila, no? Siyempre, the more na maraming kinakapitan ng hardiplex natin, the more na matibay yung pagkakagawa niyan. Yun lang, medyo talagang medyo tataas ang labor cost natin dyan. And of course, yung materials natin dadami. Dadami yung mga rivets natin, dadami yung mga hanger natin sa taas, yung mga laman-laman loob niyan sa loob, kung nakita niyo yung part 1 ng video na ito. And then yung mga faring kung saan naka-rivets ang mga yan. And then siyempre marami rin yung kakainin na skim coat dahil lahat yan i-skim coat yan, yung bawat rivets na yan, no? Para maging smooth yan pagka pininturahan na. So ayun, yun yung share ko sa inyo, no? Sa guys, sa mga materials pala, kung yun nga, dahil ako Pampanga area ako, no? Unfortunately, dito sa area natin dito sa may Sapang Maysak, Mexico, Pampanga, or Amaya Escapes, Pampanga, nakakalungkot pero usually yung mga natin dito, yung mga suking hardware natin dito, suking construction supply natin dito, medyo mahal sila, no? Kailangan ko pang pumunta ng Mabalacat just to buy cheaper products or cheaper materials kasi malayo, no? Ang mga gamit natin dito ay may kanya-kanyang kapal yan. Kaya ako nasabing malayo yung price kasi just imagine guys, no? Yung 0.5 na lang ang sinasabi kong 0.5 na yun guys ay yung kapal ng metal. 0.5 yung metal faring na ginamit natin dito, pero merong mabibiling 0.6, 0.7 ng mga metal faring, no? However, dito sa area natin sa Amaya Escapes, Pampanga, yung mga metal faring na yan is ayan, kahit dito guys, ito ang ginamit dito ay sa drywall na to is metal studs naman. Meron din silang kapal na 0.5, 0.6, 0.7. So kayo na mamimili kung ano yung mas okay sa inyo. Siyempre, the more na makapal yan, the more na matibay yan, no? Ngayon, ang nakakalungkot kasi dito guys, nag-ikot-ikot ako dito sa buong Pampanga. Actually, sa buong Pampanga na ako nag-ikot, no? I even reached Angeles and San Fernando just by looking some materials. And yun nga, talagang sa Mabalacat lang tayo nakahanap ng mura. Hindi ako magdi-disclose ng hardware or construction supply kasi hindi naman tayo sponsored, pero somewhere in Mabalacat, yan ang pinakamurang bilihan ng mga materials, no? Ganito ko na lang sasabihin sa inyo kung paano kong sasabihin guys. Ito guys, ito metal stud, no? May 0.5 nito, merong 0.6. Dito sa area natin, sa Sapang Maysak, Mexico, Pampanga, sa malapit Amaya Escapes, Pampanga, yung presyo ng ganito, kung bibenta nila sa atin to, 120 ang isa. Ang kinain na metal studs ng ito, ng ginawa natin ito, no? Yan, no? Yung mga drywall na yan, lahat yan, ang kinain yan, dito sa loob. Yan guys, so, lahat ng yan, kabilaan yan no? Ang kinain yan is almost 45 na metal studs, 45 pieces na ganito. So, imumultiply mo yon sa 120 pesos kung yung kapal ng metal studs mo ay 0.5 lang. Ngayon, sa Mabalacat guys, may mas makapal na ganito, 0.6 ang kapal, pero mura. Nasa 105 lang ang per piraso, no? Dito, manipis na yung binibigay nilang kapal, pero mahal pa. Ganun katindi yung mga, unfortunately, dito sa area natin dito, no? Ngayon, kung bibili ka naman din yan, meron naman, pag kunyari maramihan naman yung i-orderin ninyo, pwede naman siyang ipa-deliver. Tsaka, mura lang naman ang delivery fee kung sakali. Dahil just imagine kung how much yung masisave ninyo sa 45 pieces na ganyan. Hindi lang naman yan ang binibili nyo. Sasabihin nyo na rin itong hardiplex or kung ano mang Phison board na gagamitin nyo.
Which is ako tulad niyan. Hardiplex talaga yung gamit ko. Pero mayroong ibang brand na mas mura. Ayan. Ecoplex ba yan? Oh, Ecoflex. Ito kaya ako binili to kasi pang CR lang naman yan. Hindi ko naman kailangan ng makapal na ano para sa CR. Kasi ayan guys. Binuksan kasi namin tong CR. Ayan. Tinignan namin kung saan yung source ng leak kasi meron siyang leak eh. No? Ayan. So, I am saying this kasi it will help you a lot no sa mga nagpapagawa. Ang unang-unang tinitingnan natin is yung materials kasi magdidepende lahat ng yan sa mga materials na gagamitin natin para makasave tayo kahit papano ng mabibili natin. No? And unfortunately dito sa area natin is talagang mahal ang ano nila. Mahal ang mga paninda nila. Ito lang guys, itong insulation na to. 50 meters yan sa Mabalacat doon sa sinasabi kong nagbebenta ng ganyan. Nasa 2,200 lang yan. 2,200. While here, ang per meter niyan is nasa almost 100 pesos na. So 50 meters ito. Just imagine 5,000 or 4,000 plus kung 50 meters mong bibilin yan. Ganun katindi. No? Pero sa Mabalacat, 2,200 lang yan. Yung ibang mga hardware tsaka construction supply sa Mabalacat is mataas lang konti. Siguro mga 2,600. So hanapin nyo na lang yung nagbebenta ng 2,200 na insulation. 10mm yan guys ha. Parang ano kayo, 10mm yan at double yan. Double insulation yan. No? 2,200 lang yan. 2,200 lang namin nabili yan. Just imagine that kung gaano ka tipid ang nangyari dyan. Ito rin. Liso, no? Ang ating metal sheet, no? 1.0 ang kapal nito, guys. Pag binili nyo ito sa mga hardware supply dito or construction supply dito, nasa 1,100 yan. Pero dun sa sinasabi kong nagbinibilang ko ng murang materials is nasa 880 pesos lang ang presyo niyan. At meron ding mga nagbebenta ng Hardiplex. Yan. Itong mga Hardiplex na ito per piraso na hardware, yung binibigay nila sa inyo, hindi naman tunay na Hardiplex. Tulad nga sabi ko, ayan, yan ang ibibigay nila sa inyo. Ecoplex. So, this type of FISM board are just cheaper. Iba pa rin yung quality ng Hardiplex na tulad nito, no? Ayan. So, may mga nagbebenta nito, Hardiplex, sasabihin nyo, pero iba yung ibibigay nila. Hindi siya Hardiplex talaga. So, sasabihin nyo, kung tarang dapat Hardiplex na. Totoong Hardiplex. Yun ang, again, ang Hardiplex ay medyo may kamahalan talaga. Nasa 600 to 700 each ang 4.5mm or 316 or nasa 1/4 na yata yung kapal ng ganyan. No? Ito yan guys. Ayan. Yan ang kapal ng 4.5mm. Huh? Ayan. So, ayan. Yan yung kapal ng 4.5mm. Meron mas cheaper dyan. Yun yung 3.5mm. Pero hindi na siya advisable. Lalo na sa mga drywall na ganito. Kasi actually, dapat nga ito 6mm na ito eh. Dapat yung medyo mas makapal pa. So that, hindi siya agad masira, di ba? Pero ganito man, nilahat ko na. Ginawa ka ng 4.5 lahat. 4.5 ang ceiling, 4.5 ang drywall. So, hindi naman siguro tatamaan yan ng mga bata or kami. Hindi naman kami nang babangga ng drywall, no? So, yan ang nangyari guys. Huh? This is the first room. No? Yan. Okay. So, ito yung main door natin, di ba? So, kung matatandaan nyo, yan yung ano natin. Yung pinalagyan ko ng grills, yung parang anchor ng bahay. Main door. First room. Then, this is the second room, supposedly. Sasara yan dapat dito. Pero hindi ko muna siya pinasara. Then, this is my door to kitchen. No? Yan yung ano. Yun yung sinishare ko lang sa inyo guys para malaman nyo na yun nga, sadly, wala po akong nahanap na murang nagbebenta ng materials dito sa area natin. At masakit sa bulsa, no? Yung materials natin, no? Yan. So, tingnan natin sa labas, ha? Kata nyo. Ayan siya, guys. So right now, ayan, ganyan siya. No? Yan. No? Yan. Ganyan siya, guys.
No? Tingnan natin sa labas yung drywall. Yan. Ayan, yung sinasabi ko guys. So this would be the first room. First room yan. Dapat sarado yan. Hindi ko muna pinasara. Then of course, that's the second room na nandoon. Sa likod ng main door. And of course, our loving gate. Ayan, meron na tayong gate. Medyo malabo sa gabi, no? Pero maggagawa rin ako ng vlog na part 3 nito para makita nyo pagtapos na ang ating bahay. And ayan pa rin guys. So nakaabang pa rin ang ating mga linya ng ilaw. Soon, magkakailaw lahat yan. Yan. Tatantarin ko ng ilaw yan guys para maliwanag ang ating area. No? Ayan. Kulang kasi ng ilaw dito guys kasi medyo malabo yung ano natin. Yung solar light natin yung ano ng HOA. No? Ayan. No? So yun guys, ayun pa lang ang update natin ngayon. No? So this is the 20th day ng ating renovation or improvements ng ating bungalow pad. And so far, yung pa rin po ang ating gumagawa, no? Yan, siya pa rin. Yung pa rin naman ang gumagawa natin. So kung meron kayong balak ipagawa, no? Ang masasabi ko lang guys is sulit yung yung manggagawa ko, no? Ang usapan kasi namin talaga kontrata talaga, no? Kaso nga lang nabitin kasi siya. So sabi ang suggestion nga niya is sige, okay lang sir. Para sabi niya, okay lang sir kahit na maalugi na ako. Doon sa nasabi ko kasing kontrata sa inyo is lugi na talaga. Ngayon sir, tatapusin ko na lang. Ngayon naawa naman ako. Ang ginawa ko guys, tinulungan ko na lang. So ina-assist ko siya. Total araw-araw naman ako pumupunta rito sa bahay, no. Tapos siya, ginagawa niya yung bahay. Then pag kailangan niya ng tulong, tinutulungan ko siya. Hindi na siya nag-hire pa ng laborer niya. And then, ang ginawa ko pa, parang ang dating is naging arawan na lang siya. Kasi, parang naging arawan na lang siya. Kasi, na-short na rin siya sa oras eh. Na-short na siya sa timeline. Actually, kasi itong taong to, parang inosente to, itong, yung gumagawa ko. Para siyang, alam niyo yun, yung parang, hindi naman siya sa baguhan eh. Pero hindi siya kasi masiba guys. Hindi siya yung contractor na klase na ano man tawag doon, yung hindi siya yung gahaman sa pera. Yung talagang habol niya is makuha niya yung project. Sumakto lang na magkaroon siya ng income, okay na. So ngayon, ika-third week na namin, no. So definitely medyo luging-lugi na kasi siya kasi nga lumilitaw na parang arawan na lang siya. So yun na, ang ginawa ko na lang. So, dun sa mga kulang na araw na ginagawa niya pa yung bahay, I think 2 weeks na lang siguro matatapos na niya to, no? So, sa 2 weeks na yun, another 1 week yun yung extended. Yun yung ginawa kong parang ang arawan niya is, parang yung rate na lang niya is arawan na lang, which is 750, 800. Okay na yun. Kasi, just imagine guys, solid. Alam nyo, hindi niya kami maiwan. Alam mo yun, yung alam nyo yung taong tamad eh. Siya guys, inaabot na siya ng 7 PM just to finish the job sa abot ng makakaya niya para lang matapos yung project. At walang angal-angal yun guys. Siguro papahinga lang siya ng lunch break, konting kape, tsaka tinapay sa hapon. Yun lang guys, pero inaabot pa rin siya ng gabi. Ganun siya katinding klase ng manggagawa. At tsaka ito pa guys, take note lang. Ano siya guys, mapagkakatiwalaan. Ilang beses ko nang naiwan yung cellphone ko. Pwede niyang itakbo yun. Pwede niyang sabihin na nawala yung cellphone ko, no? Pwedeng na misplace ko in other places. Pero hindi guys. Hindi, alam niyo yun, yung trusted yung tao. Hindi siya yung hindi magalaw yung kamay niya. Hindi rin siya yung may mga trabahador na tamad eh. Yung anong tawag dun sa ganun, yung ang habol lang nila is yung pera, tapos yung oras tinitingnan nila. Ganun sila. Itong klase ng nakuha ko dito guys, yun nga, inosente siyang klase ng tao sa pagsingil ng labor. Pero hindi niya na-anticipate lang na mali yung costing niya sa labor. So sa labor na yun, luging-lugi siya talaga dun sa napag-usapan namin. Kaya ang ginawa ko, in-adjust ko na lang. Ang ginawa ko, dagdagan natin so that meron ka pa rin iuwi sa pamilya mo na kahit na, ayan, ganyan nga, na nagkakaroon tayo ng problema na ganyan,
Kasi siyempre guys, papasok siya. Just imagine galing pa siya ng Mabalacat. Tapos may service siya na tricycle. Pupunta siya rito. Yun lang gas niya guys. Sobra talaga. Tapos siyempre medyo mahigpit din tayo dito sa HOA. So just imagine yung patience niya. Tapos yung perseverance niya to get the project. Napakalaki. Napakalakas. At saka alam niyo yun, hindi siya yung makwentang klase ng tao. So yun guys, sinishare ko lang sa inyo. So that kung in case na meron pong may balak may pagawa sa inyo, pag-usapan nyo na lang guys. Pero yung trabaho niya quality, wala akong masabi. Hindi siya yung klase ng tao na maano sa ano. Hindi siya yung klase ng tao na matatalo kayo. Sulit kahit na actually gawin nyo lang siyang arawan or something na mag-usap kayo ng konti sa kontrata, ganyan. Ang pinagawa ko rito guys, tiles, ceiling, gate sa likod, drywall, painting, tapos yun ngang bubong guys, balak ko pang ipapintura din kasi nga ano ko, nababahala ako na siyempre 5 years old na rin yung bahay, so ano ba naman yung konting pintura, diba? Mabigyan siya ng isang fresh coat. Pinabulkasil ko din yung bubong sa kanya to check kung merong leak. Ayan. So ayun, ano guys, hindi siya makwentang tao, no. Dumating yung time na kala ko makwenta siya, pero hindi. Tapos ang ginagawa ko guys, binibigyan ko lang naman siya ng pangmerienda niya. Masaya naman siya sa buhay niya. Ganun lang ang gusto niya guys. Ang gusto niya lang, meron siyang tubig, meron siyang merienda kahit paano. Pero yung lunch, siya pa yung nagdadala ng baon niya tsaka pagkain niya. Ganun guys, maiiwan niyo siya. Promise. Siya yung klase ng trabahador na hindi kayo mangangamba na mawawalang gamit, mawawalang kung anong valuable things ninyo. Ayan. So kung may mga napapanood nyo to guys at may balak magpagawa, try nyo siya. Hindi mare-recommend ko, definitely. No? Hindi pa man tapos ang aming project, pero alam nyo yun, sa pinapakita niya sa akin, iba talaga. No? Hindi man, actually, ito nga guys, hindi man nga niya alam na vlogger ako eh. So, gusto ko lang din makatulong sa kanya. Siyempre, after this project, hahanap na naman siya ng bagong project, and ayun nga. Siguro, again, ipapost ko niyan yung yung contact info niya after kung mailabas yung part 3 ng video na ito. Hopefully, abangan ninyo. No guys? So, yan. So, for now, yan na po ang ating update sa ating mini house improvement. Yan. Okay? So, thanks for watching guys. See you again sa part 3 naman. Hopefully, matapos na po natin to. And ayan. Sheesh! Bye! Keep safe everyone. Thanks be to God. Bye for now. Bye!